Plansadong maraming babae sa kanyang buhay si Mayor Rodrigo Duterte. Pero sa mata ng batas, may tuturing na single ang alkalde. Kaya ang tanong, sino kaya ang tatayong first lady niya sakaling siya ang maluklok na pangulo? May report si Ian Cruz. Sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo, si Mayor Rodrigo Duterte na ata ang may pinaka-it's complicated na relationship status. Kahit na sa mata ng batas, siya ay officially single. Hindi niya tinatanggi ang pagkakaroon ng relasyon sa iba't ibang mga babae. If you love the Filipino people, love enough to serve you and to die for you, how can I not love 4 women in my life? Minsan ang nabanggit ni Duterte na sakaling manalo, ang kanyang anak na si Sara Duterte Carpio ang tatayong first lady sa palasyo. Sa Iloilo, nakapanayam namin si Inday Sara at ang ina nitong si Elizabeth Abellana Zimmerman na dating kabiyak ni Duterte. Noong taong 2000, naanal o napawalang bisa ang kanilang kasal matapos ang halos 3 dekadang pagsasama bilang mag-asawa. Ever since we are friends, ang annulment namin sa personal differences lang namin. Kung manalo po siya, ano pong pwede niyong gawin to help? I would like to do charitable works. Yan ang gusto ko talaga. Ever since, ganun ang ginagawa ko. Ano pong responsibilidad na gagampanan niyo bilang sabi niya kayo raw magiging first lady? Kung pwede mag-beg off na lang ako kasi tumatakbo din ako mayor. I'd rather stay doon kasi nandoon yung pamilya ko and may trabaho ako doon. Madami ang nagbo-volunteer na mag-act as first lady. Yung mga tiga-Davao ng mga babae, mga professionals, sabi nila, 1 first lady per week. Sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang abogada, nanungkulan din si Inday Sara bilang mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. Nakita ko yung trabaho niya. From 9 years old ako hanggang ngayon. Mabilis na ako mag-decide kung merong issue, may problema man kasi kalakihan ko na parang second nature ka na. Noong 2011, umani ng papuri at batikos ang dating mayor matapos niyang pagsusuntukin ng isang sheriff na nanindigang ituloy ang isang demolisyon. Wala siyang sinabing payo sa atin nung nangyari yung insidente sa sheriff. Bihira kami na mag-usap ng trabaho at politika sa loob ng bahay ng nanay ko. Hi, ma'am. Si Ian po. Kumusta po? Mabuti. Pasok ka. Ang tumatayong kabiyak ni Duterte sa kanyang bahay sa Davao City, ina ng kanyang bunsong anak na si Veronica. Minsan na raw siyang inalok ng kasal sa 20 taon nilang pagsasama. Sa tamang panahon siguro. Sabi ni Aldab. Pero naiisip mo ba yun? Magiging officially first lady ka talaga? Ayoko may title. Yung title na yan, panandalian lang yun. Dating nurse sa Amerika si Hanilet. Kung palaring manalo si Duterte, nais daw makatulong ni Hanilet sa sektor ng kalusugan. Yung mga nasa government na mga nurses, up to now contractualization pa rin. So I think I can contribute somehow. Dapat dito tayo mag-focus sa preventive. Bukod sa pagiging ilaw ng tahanan, si Hanilet din ang umahawak ng ilan sa kanilang mga negosyo. May donut may franchise. Tsaka may meat shop. Bakit kailangan mo pa ng business? Independent din ako eh. Ayaw ko may gusto ako. Hingin ko pa sa kanya. Buti magtrabaho na ako. Siyempre, hindi, yung sweldo niya bilang mayor, hindi pa naman enough yun. Saan siya kumukuha ng ibang funds para dun sa mga pangangailangan niyo? Sa akin. Ian Cruz, GMA News.